Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. I have not much to offer you, not even you deserve, but still I come because your cross has placed in me my worth. Oh Christ, my gift of sympathy, whose wounds secure my peace. Your grace extends to call me friend. Your mercy sets me free, and I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I stand here unashamed. I have explained this kind of love. I'm humbled and amazed that you've come down from heaven's side and meet me face to face. Yeah, I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I'll stand here unashamed. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. And I know I'm weak, I know I'm unworthy to call upon your name, but because of grace,
Because of your mercy, I stand here unashamed. Good morning, JTG family. Hello po. Kumusta po kayo? I'm so grateful for having this time na tayo po yung mag-aaral ng salita ng Panginoon. At I do believe na ang Diyos ay kasama natin. Siyempre, hindi lang naman every Sunday dapat natin matutunan yung salita ng Panginoon, but every day in our lives, we should have not just a background but a lifestyle of a theology. When we say theology, ito yung pag-aaral natin sa Diyos. So it is very important sa atin bilang mga Kristyano na dapat pinag-aaralan natin ng Panginoon. So ngayong umaga nito, tayo po yung mag-aaral ng salita ng Panginoon. Our topic for this morning is gospel. Before we start, tayo po yung mananalangin muna. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay makapag-gather, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na kayo po ang siyang mapapurihan at maluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, ito po, Panginoon, ay amin pong may lagay sa amin po mga pag-iisip, sa aming mga puso. At ito po, Panginoon, ay mag-drive sa amin para i-obey at lalo kang mahalin. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, kaya nga nasabi ko kanina, our topic for this day, for this morning is gospel. So, we know the gospel and there are essentials na nakapaloob sa gospel, which is Jesus Christ died, buried, and rose again. And it is not just like that. Hindi lang ganon, kasi parang kung isipin natin, ang daling namatay si Jesus, nilibing at muling nabuhay. So merong malaking impact po o malaking connection ang gospel na, or yung ginawa ni Jesus Christ, what Jesus had done sa cross ng Kalbaryo, yung siya ay nagkataong tao. Ngayon sa panahon natin ngayon, ito ay may benefit sa atin and it is a powerful for us. So gaya nga nasabi ko, gospel ay merong essentials which are Jesus Christ died, buried, and rose again. So hindi natin matatawag na gospel kung hindi ito nagpapatunghay sa ating kasalanan. When we say sin, ito yung nagpalayo sa tao sa Diyos, sa relasyon sa Diyos. In Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And I do believe that each and every one of us na tayo po ay nagkakasala. Even though we are renewed by God, we are being justified by God, siyempre, nandito pa rin tayo, buhay pa rin tayo, at tayo ay nakakagawa pa rin ng mga pagkakamalit, mga pagkukulang sa harapan ng Diyos. Nagkakasala pa rin tayo. Kasi kung di tayo nagkakasala, patay na tayo. So, for all have sinned, no one is exempted. Hindi po ako exempted dyan, hindi exempted ang ating mga pastor, hindi exempted ang mga pare, at sino pa man. For all have sinned and fall short. When we say fall short, hindi nakaabot sa pamantayan ng Panginoon, sa kaluwalhatian ng Panginoon, ang lahat ng tao. And when we say, yung minsan kasi dumadating sa ating pag-isip na may nagawa naman ako mabuti. What was the Isaiah 64 verse 6 says, we have all become like one who is unclean. Lahat tayo naging marumi, sabi niya. And all our righteous deeds are like a polluted garment. We all fade like leaf, and our iniquities like the wind take us away. Sometimes ito yung pambato ng marami mga tao na gumagawa naman ako ng mabuti. I do good things, nag-charity ako, sumusunod ako sa aking mga magulang. But then, sinabi niya,
itong mga righteous deeds natin ay katulad ng isang polluted na garment, isang maruming damit, isang maruming basahan na hindi natin pwedeng ipangtapat sa Diyos. Hindi natin pwedeng ikumpara dahil sobrang layo ng standards ng Diyos, sobrang layo ng ng ah, ng cleanliness ng Diyos dahil siya ay banal, dahil siya ay malinis. And yung ating mga righteous deeds, ano mang ginagawa nating righteous deeds o paggawa ng mabuti ay katulad ng isang maruming basahan. And kung magbibilangan tayo, di ba? Kung ilan na nagawa natin mabuti, ilan nagawa natin masama, for sure mas marami yung masama natin nagagawa o yung kasalanan. Kaya nga, wala nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Wala nakaabot sa standard ng Diyos. And aminado ako. Ewan ko lang kung aminado kayo. And dapat maging aminado tayo na hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Ngayon, in 1 John 2 verse 2, sabi niya dito, He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole earth. Dahil sa kasalanan na naman natin kay Eva at Adan, at itong kasalanan nito ay merong consequence, which is tayo, ikaw at ako'y mapupunta sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Ngayon, naging bayad kasalanan ang Diyos. Hindi lang para sa ating kasalanan, pero sa kasalanan ng buong mundo. Ganon kabuti ang Panginoon. Hindi siya hindi siya for Christians only. Hindi siya for someone lang, pero siya ay naging propitiation ng buong mundo. So it is very important pala na when we say gospel, na maintindihan natin na merong nagbayad sa kasalanan mo at kasalanan ko. Kasi kapag hindi natin nabigyan ng emphasis yung kasalanan at merong nagbayad sa ating mga kasalanan, ay hindi magkakaroon ng sense of what do you call this? Yung sense ng gratitude. Hindi magkakaroon ng sense ng thanksgiving ang isang tao kapag hindi niya nalaman na siya o ang sino man ay binayaran lamang ng Diyos para sa kanyang mga pagkakasala. In 2 Corinthians 5 verse 21, sabi niya dito, For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him, we might become the righteousness of God. Wow, praise God. Sabi dito, kung tatagalogin natin, for our sake, para sa ating kapakanan, siya na ang naging kasalanan na wala namang kasalanan. Kung ito yung pinaglalaban natin ng mga Pilipino, di ba? Pag wala tayong kasalanan, nilaban natin na, wala akong kasalanan. Bakit ko kailangan pagbayaran yung hindi ko namang kasalanan? But then, yung grace ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, dahil wala namang kaya magbayad sa ating mga pagkakasala, walang kaya magbayad sa kasalanan mo at kasalanan ko. Hindi natin kayang bayaran ng yung ating mga kasalanan. Kaya sinabi niya, He made Him to be sin, who knew no sin. Walang kasalanan, naging kasalanan, so that ikaw at ako, we might become the righteousness of God. Tayo ang maging katuwiran ng Diyos, which is si Jesus Christ yun. Ang sobrang amazing nung ginawa ni Jesus Christ, na pwede niya namang pwede niya namang tanggalin yung kasalanan ng tao. Pwede niya namang mabayaran ang kasalanan ng tao sa isang iglap, pero hindi lang sa pamagitan ng ganung bagay na sobrang dali,
pero pinakita niya yung pagmamahal niya sa tao sa pamagitan ng krus ng Kalbaryo. For our sake, for your sake, for my sake, He made Him to be sin who knew no sin, that we might become the righteousness of God. Salamat sa Panginoon. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Ito yung grace ng Panginoon for us. Ito yung kahabagan ng Panginoon para sa atin. Ibinigay niya si Jesus Christ bilang kabayaran ng ating mga kasalanan, na dapat tayo yung mapako sa krus sa Kalbaryo, na dapat tayo yung mamatay. At lagi ko sinasabi na we are worthy na mapunta sa impyerno. Sobrang dapat lang na tayo mapunta sa impyerno. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa buong mundo, binigay niya si Jesus Christ para sa atin, na noong unang panahon na para pabayaran yung mga kasalanan ng tao, sila ay nagpupunta sa temple, dinadala nila yung mga sin offerings nila, kunyari tupa o ano pa mang bagay. Then ipagpipray ng high priest na itong kasalanan ni ganito ay mapupunta na dito sa hayop, then kakatayin nila, at yung usok kailangan umakyat para ibig sabihin tinanggap ng Diyos yung kanilang handog. So ngayon, hindi na si Jesus Christ na yung naging handog. Si Jesus Christ na yung Lamb of God na hinandog para sa ating mga kasalanan. Para na sino mang sumampalataya. Isipin nyo yung word na yun, itong mga words na to, bigyan natin ng emphasis, that whoever believes in Him should not perish. Sino mang sumampalataya sa Kanya na hindi mapahamak saan sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang pananampalataya is not just a one day tapos okay na, tinanggap ko, sumampalataya kay Jesus Christ and that's it, tapos na. Hindi. But it is a everyday lives ng bawat isa sa atin, ang pananampalataya sa Diyos. In John 11 verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he died, yet shall he live. Si Jesus Christ, ang gospel, Jesus Christ na matay, inilibing at muling nabuhay. At sabi ng Biblia na sabi ni Jesus Christ, He is the resurrection. Ito yung pinakamatinding kalaban ng tao, yung kamatayan. Ang hirap labanan ng kamatayan actually. Because we don't know kung kailan tayo mamamatay. But then, sa mga tumanggap kay Jesus Christ, sa mga nananampalataya kay Jesus Christ, sabi niya, I am the resurrection and the life. And whoever believes in me, kung tayo man ay mamatay, kung ang isang tao man ay mamatay, yet shall he live. Siya ay muling mabubuhay. Sabi ng Biblia din, the Spirit that raised Jesus Christ from the dead is alive also in us. So yung bumuhay kay Jesus Christ, which is the Holy Spirit, ay nabubuhay na din sa atin. Na anumang pagkakataon na tayo kuha ng Diyos, hindi man tayo abutan ng rapture, possible, malaking posibilidad na tayo din po ay mare-resurrect kagaya ng ating pong Panginoong Jesucristo. Gospel, na resurrect. Jesus Christ namatay, nilibing at muling nabuhay. In 1 Corinthians 15 verse 3 hanggang 4, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the scriptures. So, ang kamatayan ni Jesus Christ is not just haka-haka o theory lamang, but it is a true to life story ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya dito
Na sabi ni Pablo na ito yung natutunan ko. Ito yung aking na-receive na si Jesus Christ namatay para sa kasalanan natin, inilibing kasama ng ating kasalanan, at He was raised on the third day so that you and me ay magkaroon din ng resurrection power. Which is anytime na tayo ay kuhanin ng Panginoon, hindi man tayo ma-rapture, tayo ay kukuhanin ng Panginoon at tayo ay mariresurrect, tayo ay bubuhayin din ng Diyos. So, praise God. Actually, kung pag-aaralan natin ng gospel, sobrang lawak, sobrang actually, dapat nga mas detalyado ang gospel, at kung titignan natin, sobrang daming benefits. And nawa, hindi lang natin pinag-aaralan yung gospel sa when it comes in Sunday, when it comes in April, di ba? Pag Semana Santa, yun na yun. Pero ang Kristiyano ay dapat nabubuhay sa gospel. Ang Kristiyano ay dapat na nabubuhay sa grace ng Panginoon. When we think about what God has done for us, it should drive us lalo saan? In obeying and loving Him more. So, mga kapatid ko sa Panginoon, ilagay natin sa ating puso yung tunay na pagmamahal at lalong pagsunod sa Panginoon sa pamagitan ng gospel. So tayo po yung mananalangin. Lord, maraming salamat po for giving us this time. Lord God, hayaan mo, O Diyos, na ilagay mo sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Lord God, that you have died, buried, and rose again, Lord God, on the third day, in accordance in the scripture, Lord God, and through your works, Lord, kami, Panginoon, ay napawalang sala, kami ay naging banal, kami, Panginoon, ay mararesurrect, kami, Panginoon, ay makakasama mo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, ngayong araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang araw po sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na muli binigyan mo po kami ng pagkakataon na makapanalangin, makadulog sa inyo, Panginoon ko, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat po sa mga salita niyo na aming napakinggan sa umagang ito, Panginoon ko, Lord God. Pagpalain niyo rin po, Panginoon ko, ang anak mo na naghayag ng iyong mga salita, Panginoon ko, Lord God. Sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon ko, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming po salamat, Panginoon ko, Lord. Sa umagang ito, patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala na nagagawa sa iyo, Panginoon ko, sinadyaman o hindi sinasadya. Patawarin mo po kami, Panginoon ko, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Maraming po salamat, Panginoon ko, Lord God. Hallelujah, Lord. Tinataas po namin sa iyo, Lord God, ang mga anak mo na pinanghinaan, ang mga anak mo na tuluyan na napalayo sa iyo dahil sa iba't ibang uri ng kanilang pinagdadaanan. Ipuin mo muli ang kanilang mga puso na muli makapaglingkod sa iyo, Panginoon ko, Lord God. Palakasin mo muli ang kanilang pananampalataya, Lord God. Kahabagan mo po sila muli, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Tanging kayo lang po ang makakapagpabago ng kanilang puso, Panginoon ko, na muli, Panginoon ko, makapaglingkod sa inyo. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon. Lord, ganun din po, Ama, dinadalangin namin sa iyo. Nabigyan mo kami ng eagerness na maipangalat ang banal mong salita sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Samahan mo po kami ng iyong banal na espiritu dahil wala po kami magagawa kung hindi niyo kami sasamahan. Gamitin mo po kaming asin at ilaw sa mga tao na wala pang relasyon sa iyo, lalong-lalo na po ang mga mahal namin sa buhay. Maraming pong salamat, Lord God. Dalangin po namin na lagi niyo po kaming ilayo sa kasalanan. Mamuhay kami ng may kabanalan. Tulungan mo po kaming ang puso namin ibigay namin ang buong buo sa inyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord God, na ma-overcome namin ang lahat ng mga
circumstances, Panginoon ko, struggle na nangyayari sa aming mga buhay, sa tulong at habag niyo, sa pagsama niyo ng yung Espiritu Santo, Panginoon ko, Lord. Palakasin mo kami, Panginoon ko, Lord God, upang mapagtagumpayan namin, Panginoon ko, Lord God. Maraming pong salamat. Alam ko, Panginoon ko, Lord God, na ang mga nangyayari sa mundong ito, Panginoon ko, Lord God, na tanda na malapit na kayong bumalik, Panginoon ko, Lord God. Kaya naman ang madalangin namin, Panginoon ko, Lord, tulungan mo kami makapaglingkod, Panginoon ko, Lord, na may katapatan, Panginoon ko, Lord, na may kabananan, Panginoon ko, Lord God. Hallelujah, Lord, hindi namin magagawa, Panginoon ko, Lord God, kung wala kayo, Panginoon ko, sa aming piling, Panginoon ko, Lord God. Kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon ko, Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon ko, Lord. Thank you, Lord, for your love and faithfulness sa aming Panginoon ko, Lord God. Kaya naman, Ama, ibinabalik po namin lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila, pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.